lubos kayong magtiwala sa akin. Hindi ko kayo pababayaan. Kasama ninyo ako kahit sa anong laban. Kayo ang iglesia na aking kukunin sa huling panahon. Amen. Good morning mga kapatid. Kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam niyo kung ano pinabayaan ng Diyos? Pinabayaan niya ang masama na maghari sa mundo. Pero kahit maghari ang masama, wala namang magaganap sa atin dahil He is in control of everything. Pinahintulutan niya lang na ang maghari nandito masama. Kasi kailangan mapulfill na yung prophecy na maghahari ang Antichrist. Kaya napakaraming mga kikilos na espiritu ng demonyo na maghahari sa panahon ito. At ang alam niyo, ang unang-unang karakteristik na makikita nyo na kumikilos ang demonyo, yung lovers of themselves. Yung mga malalayaw. Yung ang sinusunod, yung isang utos ni Satanas, do what thou will. Yan ang mga lovers of themselves. Ang gusto nilang gawin, yung gusto nila. Ang gusto nila, yung sarili nila. Ang minamahal nila, yung sarili nila. So beware. Kasi yan din ang isang batayan ni Kristo para maging alagad ka eh. Ang sino mang hindi magtatakwil ng kanyang sarili, hindi ko pwedeng maging alagad. So dead to self talaga ang sikreto ng pagiging Kristiyano. Iyon ang ayaw ni Satanas mangyari. Dapat you are living with yourselves. Kaya sabi ng Bible, ang magmamahal sa kanyang sarili, mawawalan ng buhay na walang hanggan. Ang hindi magmamahal sa kanyang sariling buhay, yun ang bibigyan ng buhay na wala. Hindi mo namamahalin yung dati mong pagkatao. Kasi yung ating dating pagkatao, yan yung tayo mismo eh. Ngayon, pinalitan na ng Diyos yan. Gumawa ng isang bagong pagkatao sa atin. So kung mabubuhay ka pa sa dati, kasiraan yun, pupunta ka sa impyerno. Kailangan manampalataya ka na isang bago kang nilalang. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang. Kasi sa huling panahon, nakikita niyo ba, basahin ko sa inyo ha. Kasi nagiging napakasama na ng panahon sa huling araw. Kasi nga, pinabayaan ng Diyos maghari kasamahan eh. Tapos hahawakan ng demonyo lahat ng presidente sa buong mundo. Yung United Nations, hahawakan na yan bago lumabas ang Antichrist. Basahin natin sa 2 Timothy 3, yung mga last days na magaganap na kasamaan. Dadapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. So, hindi lang mga Kristiyano, hindi lang ang believer, mga tao eh. Ibig sabihin, may Kristiyano din na gano'n. Merong hindi Kristiyano na maibigin sa kanyang sarili. Una-una, gano'n naman tayo naman. Sino ba hindi umiibig sa sarili? Lahat tayo. Mia culpa tayo lahat dyan. Culprit tayo. Nung unang panahon na hindi pa tayo Kristiyano, makasarili tayo. Ngayon kung makasarili ka pa, ibig sabihin, you are self-centered Christian. Natututok pa sa sarili mo ang buhay mo. Hindi na kay Kristo na. Si Kristo na ang magiging buhay na, hindi na yung datihang pagkatao. Magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Mayayabang, mga malaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi umiibig sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang mga ulo, mga palalo, maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Tingnan niyo ngayon ng mga Kristiyano, may anyo ng kabanalan. Makikita mo, may bit-bit na Bible. Disente. Karespeto talaga. Napakabait, napakagalang. Pero tinanggihan ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Bakit? Ayaw nilang tumanggap ng gift of the Holy Spirit. Carnal sila. Wala na daw gift of tongues, wala nang apostol, wala nang propeta. Ay di, ano ang itawag sa iyo dyan? Pariseyo, separated, humihiwalay ka sa aral ng Diyos. Ang aral ni Kristo, pag nagpapatuloy kayo, nasa iyo ang ama at ang anak. Kaya kapag ang aral ni Kristo, binitawan mo, wala sa iyo ang ama, wala din sa iyo ang anak. Paano ka maliligtas? Ang tanging daan papunta sa ama, si Kristo lang. Alam niyo si Solomon, ang nakita ko sa Bible na hindi naging makasarili. Pero nang bandang huli, naging makasarili, higit pa. Pero sa umpisa, hindi makasarili si Solomon. Kasi sabi ng Diyos sa kanya, sige, dumalangin ka sa akin. Humingi ka na kahit anong gusto mo. Bibigay ko sa iyo. Nung mag-pray si Solomon, hindi siya humingi ng kayamanan.
Hindi siya humingi ng karangalan, hindi siya humingi ng patayin yung mga kaaway niya. Hindi niya hiningi yung pera o kaya ang hiniling niya karunungan, katarungan, makapag-judge siya sa buong Israel ng tamang judgment. So hindi siya makasarili. Ang purpose niya para sa iba, para maipanuto. Alam niyo ba nung panahon ni Solomon, Haring Solomon lang, doon lang nagkaroon ng pangyayari sa buong Israel na walang mahirap. Lahat sila maginawa sa buhay. Nung panahon ni Solomon, hindi katulad ng mga ibang mga hari, talagang mahihirap. Pero nung panahon ni Solomon, talagang napaka-atindi at binigay ng Diyos sa kanya yung hinihiling niya karunungan at yung hindi niya hiningi, ibinigay pa sa kanya. At sinabi pa sa kanya ng Diyos, walang hihigit sa iyo sa panahon mo hanggang sa matapos sa panahon mo, walang hihigit sa iyo. Basahin natin yun, 2 Chronicles 1:11-12. At sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ang sumayong puso na hindi ka humingi ng kayamanan, o pag-aari man o karangalan man o buhay man ng iyong napupod sa iyo o humingi ka kaya ng habang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang iyong sarili upang iyong mahatulan ng aking bayan ng aking pinaggawan sa iyo ng hari. Karunungan at kaalaman ay ibibigay sa iyo at nabigyan din kita ng kayamanan at ng pag-aari at karangalan na walang hari na una sa iyo na magkakaroon din hanggang sa sino man ay magkakaroon ng gayong pagkamatay mo. So, nung panahon ni Solomon, hanggang sa mamatay siya, wala pang nakakatalo sa karunungan at kayamanan niya. Up to this present period, kahit ang Rothschild House, kahit trillion-trillion ng dolyares niya, hindi rin aabot sa kayamanan at sa karunungan. Walang hihigit sa karunungan ni Solomon. Kaya nga naghari ang karunungan, nagkatarungan sa kaya napagpana silang lahat, naging masunurin ng Israel. Dahil mayroong isang pinuno na hindi makasarili. Kasi kapag ang pinuno makasarili, nakakatakot na pinuno yun. Sarili lang ang gusto niyang iligtas doon. Sarili lang niya iintindihin niya. Hindi niya iintindihin ng iba. Napanood niyo ba yung Poseidon Adventure? Yung The Morning After yung Simpson doon? Yung lumubog yung barko, tumaob yung makina nandun sa ilalim. So, ang lulusunan lang yung makina. Meron doon nakakaalam, si George, alam niya yung way kasi mekaniko siya. Alam niyo ginawa niya? Tinawag niya lahat ng tao pwede sumunod sa kanya, iginabay niya habang makalabas. Kaya yung huli-huli lumabas doon, hindi na minahala sarili, ang minahala niya yung iba para mailabas doon sa barko. O yung nailabas naman, pero marami ding namatay. Pero yung essence ng story doon, hindi siya makasarili. Ganon din tayo. Hindi dapat makasarili. Dapat mapagpala tayo. Kasi kaya tayo pinagpapala ng Diyos para maging pagpapala. We are saved to serve. Iniligtas tayo para maglingkod tayo. Pagpalain natin ng mga tao. Bigay natin sa mga tao karapat-dapat na pagpapala at salita ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos, yun ang pinaka-importante sa lahat eh. Kaya nga sabi ni Pedro doon sa lupo, di ba? Silver and gold, I have none. But I have something that I will give to you. The only gift and what I have is Jesus Christ. Stand up and walk. Lumakad yung lumpo. Di ba? Oh? Kasi kailangan hindi tayo makasarili. Kasi pag hindi ka tatanggi sa sarili mo, hindi ka pwede maging alagad ni Kristo. Never. Pag hindi ka naging alagad ni Kristo, hindi ka Kristiyano. Ano ka? Kung hindi ka tagasunod ni Kristo, tagasunod ka, dalawa lang yan eh. It's either follower of God ka o follower ka ni Satan. It is light or darkness. Walang nasa yes or no lang. Kapag nasa yes ka, you are in the yes God. Kasi ang Diyos hindi siya nagsasalita ng no. He is an affirmative God. He is a yes God. Kung ano sabihin mo sa Kanya, kung ano hilingin mo, sasabihin lang niya yes. Hindi siya magsasabi ng no. Pag sinabi mo sa sarili mo na, Panginoon, ako po magiging malakas ako. Matibay ako, matatag ako. Oo, malakas ka, matibay ka. Panginoon, hindi ko po kaya yan eh. Mahihirapan ako. Hindi mo nga kaya yun. Mahihirapan ka nga. Hindi yung sumasagot ng no. So your faith has made you whole. Kailangan yung pananampalataya mo lagi sa salita. Lagi, kaya katulad ng message kanina, hindi tayo pababayaan kailanman. Ito yung revelation ni Peter na napakaganda, yung gravity. Kasi everything has the law eh. The laws of nature, the law of gravity, the law of motion. Lahat may batas eh. The divine law,
revised penal code, civil law, ang daming law, napakabatas. We are guided by laws. Eh yung law of gravity, nakita mo ba yung gravity? Nararamdaman mo ba? Hindi. Eh ba't nakaupo ka pa dyan? Ibig sabihin, may gravity. Kasi pag walang gravity, lilipad tayong lahat. Pero darating ang oras na Jesus Christ will defy the law of gravity. Lilipad tayo. Hindi na tayo kayang awatin ng law of gravity. Pagdating ng Panginoong Yesus, on the last trap na pagsigaw ng Panginoong Yesus, maririnig ng mga bangkay. Ang tinig ng Panginoon, unang mabubuhay ang mga patay. Hindi sila kayang awatin ng law of gravity. Lilipad patas na tayo mga buhay, papalitan ng katawan na hindi na mamamatay. Glorified body, hindi tayo mamamatay. So talo na kamatayan. Talo din yung law of gravity. Kasi alam niyo lahat ng bagay, there is law. Kapag hindi ka, pag malayo ka, isa lang ang lumo, yung law ni Satan, do what thou will. Gawin mo yung gusto mo. Kaya nga sabi ni Pablo, kung walang pagkabuhay na maguli, ba't pa tayo mananampalataya? Wala naman palang pagkabuhay na maguli, then let us drink and be merry for tomorrow we die. Ganun ang gawin natin, wala nang batas. Maging malayaw ka na, isa malalayaw nga, yun yung pag walang Espiritu Santo yan eh. Wala silang susundin, criminal mind, hindi sila pasasakop sa law of God. Yung batas nila gagawin na, yan ang panahon ngayon eh. Malalayaw, maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Kaya ang mangyayari sa huling araw, kikilos ang espiritu ng Antichrist. Kasi si Lucifer makasarili yan eh. Hindi pa siya nakontento sa langit, hindi pa siya nakontento na ilalagay siya director ng music ministry, sa worship na sa langit, siya mag-handle o mag-direct ng worship sa langit, hindi pa siya nakontento. Archangel pa siya. Ano pa siya? Cherubim. Napakaraming kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanya. Pero ang Diyos hindi madamot eh. Hindi siya makasarili, hindi niya kinuha. Pinabayaan niya yung kapangyarihan ni Lucifer, ni Satanas. Pinili niya si Satanas siya eh. Hindi niya pinuli si Lucifer kasi si Lucifer bearer of light eh. Si Lucifer tagapagdala ng liwanag. Pero hindi siya yung liwanag. Si Kristo ang liwanag eh. Hindi siya ang bright morning star lang siya. Eh ano ginawa ni Lucifer? Gusto niya maging Diyos. Natupad naman niya, naging Diyos naman siya, Diyos ng sanlibutan. Diyos ng kadiliman. O yun, naatay niya yung kanyang ambisyon. Kaya siya ang Diyos ng sanlibutan, hawak niya ang lahat ng mga hari sa mundo, hawak niya lahat ng tao dito, mga anak ng Diablo. Ngayon, minabuti ng Diyos na alisin tayo sa kamay ni Satanas. Alisin tayo sa kamay ng Paraon, alisin tayo sa Egypt. Inalis tayo dito sa sanlibutan, binigyan tayo ng bagong pagkatao. Binigay sa atin ng Espiritu Santo na lagi tayong kakain ng mana. Word of God ang maghahari sa buhay natin. Pipiliin natin na maging tagasunod tayo ni Cristo, dead to self. Kasi yan ang susi eh. Sabi na pa, kung hindi ka ang buto, hindi mamamatay at matutuyot, hindi ito magbubunga. Tingnan niyo yung magbuto bago maglabas ng zygote, yung dalawang petal, mamamatay muna yung buto, matutuyo muna. Hindi naman lalabas yung kapag sariwa ang buto eh. Buhay pa ang buto, hindi kailangan matuyot ang buto. Matutuyot yung datihan natin pagkatao. Pag namatay na yung dating pagkatao, uusbong ang bago. Pag usbong ng bago, huwag mong pigilan, gawin mo maging malaking puno. Pwedeng tumira doon yung ibon, pwedeng magbahay ang ibon, pwedeng lilim sa araw. Kaya sabi ko, ang pananampalataya, magiging kasing laki lang ng buto ng mustasa eh. Magiging pagpapalaki. Kasi yung mustasa, ay buto ng mustasa nga ba yun? Kasi lumalaki pala ng malaki yan eh. Kasi ang alam kong mustasa, yung inihahalo lang sa bango, sa miso. Ang sarap nun, gustong-gusto ko yun eh. Kahit anong isda, basta sa miso, may mustasa. Eh, ang liit naman nun. Pero bakit sabi ng Bible, lalaki ng kalaki-laki? Ewan ko nga, hindi ko naman nire-research, hindi naman importante ng gaano yun. Bahala nga ka sa mustasa. Kailangan magkaroon tayo ng tunay na repentance. At ang tunay na pagbabago o repentance, hindi ka self-centered. Hindi nakasentro ang sarili mo. Ang sarili mo lang sinusunod mo. Kasi yung first 40 years, binigay ng Diyos sa atin yun. Ma-experience mo yung pagiging tao. Kaya yung ibang na hindi nakapag-experience na naging virgin pa rin sila, hindi na-experience yung binigay ng Diyos na happiness in making love. Kaya yung sabi ko, yung aso ko, sinano. Buti pa sinano, sabi ko gano'n.
Hindi nakakatingin. Nung pala, naanakan pala yung kapitbahay niya nga sa nilabo. Ay, ang galing pala nitong sinano, nakasalisi. Sabi ko, naging aso, di mala na-experience yun. Pagiging tao mo, dapat na-experience mo lahat. Kasi yun ang gift of God sa atin, experience natin ang lahat. Masama man o mabiting nangyari sa atin, siya ikabubuti natin yan. Kasi planado na ng Diyos ang lahat. He is in control. Akala mo lang, walang control ang Diyos, hindi. Parang kung titignan mo, parang walang control, hindi mo naman nakikita gravity. Hindi mo naman nararamdaman. Kapag nakita mo, nagliparan na ang lahat ng tao sa taas, wala nang gravity noon. Eh hindi naman pwedeng hindi dahil ang mga walang lang ng gravity, mga anak ng Diyos eh. Yun lang ang lilipad eh, wala nang law of gravity. Sa rapture, define na yung law of gravity. Magkikita-kita tayo doon sa langit. Tapos ititira tayo ng Panginoon doon sa bahay natin doon for 7 years. Doon muna tayo, kwento-kwentuhan, chika-chika. Tapos pagbababa na Panginoong Yesus, isasama na tayo pagbaba. Pagbaba, magkahari naman tayo ng 1,000 taon. Bibigyan tayo ng bonus ng Diyos. Yung hirap na dinanas natin dito nung araw, yung pasakit, pagsusumakit, paghihirap, pagtitiis, bibigyan niya ng bonus, 1,000 years reign of Christ. Maghahari ka kasama ni Kristo dito sa 1,000 taon. And the best of it, yung eternal gift, forever and ever, wala nang kamatayan. Di ba yan ang mga ginugusto ng mga, ang dami ng mga scientists, gumawa pa ng mga kung ano-anong chemicals eh. Kaya nauso yung may tawag dun eh. Nakalimutan ko lang yun eh, mga scientists, gusto nilang gawing, kahit ano bagay, gawing ginto eh. Tapos, naghahanap sila ng serum ng eternal na buhay. Magagawa mo ba eternal na buhay? Nasa Diyos ang eternal na buhay. Nasa Diyos lang ang eternal na buhay at ibinigay kay Kristo yung eternal na buhay. Siya ang buhay na walang hanggan. Kaya sino man makipag-isa kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Makakarating siya sa Ama. Kasi kung wala ka kay Kristo, hindi ka makakarating sa Ama. Eh lahat ng religion, ito yung nakuwil si Kristo eh. Kristiyano lang ang ang hindi nagtatakwil kay Kristo, kundi siya ang ating Diyos at tagapagligtas. Siya ang ating Diyos at Panginoon. Yung iba kasi ang gusto, Diyos lang eh. Kasi ang Diyos ang tagapagligtas eh. Ayaw nilang Panginoon si Kristo. Mas gusto nila sarili nila. Kasi pag Panginoon, alipin eh. At ang alipin, wala kang say sa Panginoon mo. Kasi alipin ka eh. Kung ano iutos sa'yo, gagawin mo. Pero sabi ni Kristo, hindi ko na kayo gagawing alipin, kundi kaibigan. Kasi yung kaibigan, alam kung anong plano ng amo niya eh. Magkwentuhan tayo. Chika-chika tayo, sabi ni Kristo. Katwiranan tayo. Chika-chika tayo. Kaya sabi, sino man makipag-isa kay Kristo, I will come out with and sup with Him. Kakain siyang kasalo mo. So habang kumakain kayo, nagkukwentuhan kayo. So yun ang gusto ng Diyos sa atin eh. Maging kaibigan tayo ng Diyos. Hindi alipin. Bagamat alipin naman talaga tayo dahil ginawa lang tayo eh. Pero kung binigyan tayo ng free will, nakita ng Diyos kung sino yung tunay. Tunay na mananampalataya, tunay na magtitiis. Yun ang ginawa niya kaibigan, katulad ni Abraham. Kaibigan ng Diyos si Abraham. Katulad din natin ngayon, kaibigan tayo ng Diyos. Hindi tayo binibilang na alipin. So bilang alipin naman, sumunod naman tayo sa ating Panginoon sa lahat ng kautusan ni Kristo. Yun ang fear of the Lord. Kung meron kang fear of the Lord, ibig sabihin, susundin mo lahat ng utos ni Kristo. At kung mahal mo ang Diyos, susundin mo lahat ng utos ng Diyos. So kung hindi ka natatakot sa Diyos, hindi mo iniibig ang Diyos. Kung hindi mo iniibig ang Diyos, hindi ka natatakot sa Diyos. Hindi ka susunod. Ang susundin mo, sarili mo, malalayaw. Jude 19. Walang Espiritu Santo yun. Ang mga ito, ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw, na walang taglay na espiritu. Kaya pag may nakita kayo sa iglesia, tumalikod sa pananampalataya, umalis na. Malayaw yun. Isa sinusunod doon, do what you will. Gawin mo yung gusto mo. Walang Espiritu Santo. Kasi kung may Espiritu Santo siya, mananatili sana siya. Kaya sabi nila, ng Bible ng 1 John 2, 19 to 21 eh. Sila'y nagsialis sapagkat hindi sila sa... Kung sila'y taga sa atin, nananatili sila sa atin. Sila yung mga antikristo, kalaban ni Kristo. Humihiwalay lang sa pananampalataya. Ito ngayon ang mangyayari. Igan kayo sa internet. Meron ako nakita doon na what happened before the creation.
Wala naman nakasulat sa Bible no, na before the creation, ano nangyari. In the beginning was God. He is from eternity to eternity. Wala pa kahit anong bagay, ang Diyos lang ang nag-i-exist. He is from eternity to eternity. Sa simula, Diyos lang. Siya lang ang nag-i-exist, ang Diyos lang. At nang sabihin niya, let there be light. Nagkaroon ng light. O tsaka niya nilikha lahat ng bagay. Pero yung existence ng Diyos, sa simula pa, eternal na. Siya lang ang nag-i-exist, walang ibang nag-i-exist. Sa scientist, Big Bang daw eh. Mabi-Big Bang mo yung mga yan eh. Matatalino sila pero mga hangal. Kasi nga, saan galing ang Big Bang? Kung talagang Big Bang, explain mo sa amin, ano yung proseso ng Big Bang? Saan ang galing yun? Hindi, basta nagkaroon ng Big Bang, paliwanag mo, saan galing? Kasi ang Diyos, saan siya galing? From eternity to eternity. Psalm 90, sinasabi niya kung saan siya galing. Psalm 90, 1 to 2. Panginoon, ikaw ay naging tahanan dako namin. Sa lahat ng salit-salin lahi, bago na ilabas ang bundok, o bago nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. O saan galing ang Diyos? Sa eternal. Sa walang pasimula. Kaya He is the first and the last. He is the beginning and the end. He is the Alpha and the Omega. Kaya yung sinimulan sa atin, He is the Alpha and the Omega. Yung sinimulan ng Diyos na pananampalataya, tatapusin na yun, relax ka lang. Kahit ano nangyayari sa iyo, relax ka lang. Huwag mong sipa-sipain si Kristo, kakatubig na yung barko natin. Hayaan mo magkatubig. Kasama naman natin si Kristo eh. Ano sabi ni Kristo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Napakahina na inyong pananampalataya. Di ba kasama niyo ako? Di ba kasama na? Sa message nga kanina eh. Kay Evelyn, kasama tayo ng Diyos. Huwag kayo matakot. Hindi tayo bababayaan. So anything goes. Ako sa mga anak ko, pag may lakad kami, ano man, sabihin nyo, Daddy, ano masasabi mo dito? Ako? Love accept things, anything goes. God is in control eh. Kahit sa tayo dalhin ng Diyos, He is in control. Relax lang. Anything goes. Sino ba yung may nagsabi sa akin na, anything goes? Na merong gagawin? Si Claire yata yung ayusin yung ganito, ayusin. Sige, anything goes. Kasi kapag anything goes, you love accept all things eh. Kahit pangit, maganda, tinatanggap mo yun, anything goes. Hindi ka naman matitisod eh. At sino mang nasa liwanag, hindi matitisod. Anything goes. Kahit yung anak mo, napakasama, asawa mo, huwag kang maghanap sa kanila kasi love never seek eh. Ang pag-ibig hindi naghahanap yan eh, nagbibigay. Kasi alam nyo kung hahanapin nyo yung pagmamahal o pag-ibig sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa asawa at anak mo, ang ibibigay sa inyo, alam mo, luha. Pasakit ng kalooban. Kaya huwag kang maghanap ng pagmamahal sa tao. Kasi ang tao, walang katutubong pag-ibig. Ang pag-ibig nila nanggagaling sa sarili nila. Kaya pag ayaw ka na nilang ibigin, hindi ka na iibigin. Pag gusto kang ibigin, ang pag-ibig ng Diyos, love never fails. Kahit ano nangyari, it will never fail. Kaya kayo mga dalaga at binata, alam nyo kung ano basis ng love. Kahit na ano, pakita mo na yung tunay mong pagkatao sa siyota mo. Kasi love never, kahit sino ka tatanggapin ka yan. Kasi tunay yung pag-ibig niya. Maging sino ka man. Tatanggapin ka niya. Ipakita mo na, huwag ka na maging hypocrite. Pakita mo na yung kapangitan ng pagkatao mo. Unang-una, alisin naman ng Diyos yan, lumang pagkatao yan eh. Pag naging Kristiyano kayo pareho, hindi na kayo titingin sa dating pagkatao, bago na yan. Ang basis ng pag-ibig niyo, Word of God. Yan ang nangyari sa amin ni Baby. Till death, do us part kami nan eh. Sabi ko kay Baby, B, gusto kitang pakasalan eh. Kaya ka ba? Wala nang ligawan, kasalan na. Ay gusto kitang maging asawa eh. Sabi ko, pag-isipan mo mabuti ha. O sige, pag-isipan ko. O pagkatapos, sabi ko sa niya, pag iniisip mo na, ito magiging batayan natin. Hindi yung pag-ibig ko o pag-ibig mo basis natin ha. Kasi nauubos yun, nawawala. Ang basis ng pag-ibig natin, Word of God. 1 Corinthians 13 verse 4 to 8. Yun ang pag-ibig natin ha. Yun ang basihan ng pag-ibig natin. Pag wala doon, hindi tayo nagmamahal ha. Payag ka ba? Na ang pag-ibig mo galing sa Diyos, hindi sa galing sa sarili mo. Oo, payag ako. O sige yan ha. Settle down tayo ha.
It's a deal. Sige, papakasal tayo. Aba, na magpapakasal naman kami, ayaw kaming kasal ni Pastor Phil. Sabi sa akin ni Pastor, hindi ka pwedeng ikasal, may asawa ka. Ay, wala naman ako asawa na eh. Nung maging Kristiyano ako, wala na ako asawa. Kaya masabi ni brother, ano hinihiwalay mo rito eh, wala nang asawa nung maging Kristiyano. Eh di pa ako nila na, pwede silang ikasal. Sabi ni brother man, kung ayaw ko ikasal ni Felipe, si Toteng, magpakasal ka doon kay Toteng. Nagpakasal ako kay brother sa ilalim ng puno ng papaya. Ang handa namin, pizza pa yun na mumurahin. Alam niyo yung singsing na ginamit namin, yung singsing sa apa. Yung plastic na singsing, hindi naman importante yung mga yan. Pangmunto lang yan. Ang importante, we are binded by God. And what God has put together, let no man put asunder. Walang pwedeng makapaghiwalay sa inyo, kamatayan lang. Ganun pa man, hindi rin nakapaghiwalay ang kamatayan for the meantime. Bakit? Sa puso't isip mo rin yan eh. Eh hindi naman nawawala yan eh. Nasa database ng puso't isip mo yan. Kita niyo yung mga tunay na nag-iibigan, kahit matagal na panahon, yun pa rin yung mahal niya. Kahit nawala na, yun pa rin ang mahal niya. Kasi yun ang talagang minahal niya. Kaya sabi ko, alam niyo, kahit anong bagay, pag kayo nagmamahalan talaga, bubukol yun. Kapag ukol, bubukol. Kahit nagkahiwalay pa kayo ng napakaraming taon, kung kayo pa rin ang pagtitiyapin ng Diyos, kayo magtitiyap. Kasi God is in control. Kapag ipinaubaya mo sa Diyos ang lahat ng bagay, He is in control. Matutuhan sumampalataya. Paniwala ka sa Diyos, makapangyarihan yun eh. Lahat ng bagay magagawa niya eh. Kaya niya magpagaling ng may sakit. Magpalakad ng lumpo, ang bulag, makakita, ang patay, mabuhay. Ginawa niya nga, nilagyan niya nga ng laman ng buto, yung mga buto doon sa kay Ezekiel 28 Ano kakatakot natin sa buhay? Wala rin tayong katatakutan eh. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ano pa hahanapin mo? Natagpuan mo na yung gusto mo. Ako kasi nung araw, pagsabog na ako, alam mo, at ako, di ba, alam mo naman ng barkada, mayayabang yan eh. Tirahan tayo ng tirahan ng mga tabs, ang daming tab, mga zero, marijuana. Sasabihin mo, pare, bitin eh. Ang taas na ng tama mo, sasabihin mo pa, bitin, biyahe pa tayo. Tapos inom ng alak. Pag yun talagang basag na talaga ako, tatanungin ko yung barkada kayo, so Brad, bakit ba tayo nabubuhay? Ganito lang ba? Araw-araw ba tayo sabog? Araw-araw ba tayo basag? Bakit ba tayo nabubuhay? Sabi ng barkada ko, ayaw kita kausap. Kwenta kausap. Hindi niya na, napakaganda ng tanong mo. Hanap ako ng hanap. Walang makasagot sa tanong mo. Ay ko, Panginoon, sabi ko, kung may Diyos ba talaga, magpakilala ka nga sa akin. Gusto ko niyang makilala kasi ano ba talaga ang purpose ng buhay? Mula nung isilang ako, wala akong ginawa kundi magwalang yan. Batang kani ako. Magnanakaw ng manok, itlog, mais, sampalok, lahat ng pwedeng nakawin sa bukid, ninanakaw. Hanggang sa nang lumaki ko, magnanakaw pa rin ako, swindler pa rin ako. Talagang gangster ako. Kasi yun ang upbringing sa akin eh. Doon ako lumaki eh. Hindi ako pwede magtrabaho sa tao, sa publiko man o privado. Lolokohin at lolokohin ko. Kasi yun ang karakteristik ko eh, swindler. Hindi ko makontrol sa sarili ko na hindi ako manggugulang. Nagsugal ako, lahat ng sugal ko puro daya. Dinadaya ko sila lahat. Lagi ako panalo. Ang dami-dami kong pera nung araw. Mandaraya ako eh. Kahit yung pag-graduate ko, naku po, nakikwento ko to sa inyo, dinaya ako pa rin. Pero nung nandun ako, nung nag-OJT na ako sa Union Carbide, sa kuya ko, meron doon babae na Kristiyano ko noon eh. Sabi sa akin, pwede ba kita kausapin? English yun eh, English speaking eh. Ayoko ng English eh, baka maubusan ako ng English eh. Sabi sa akin, pwede ba kita kausapin? Opo. Pinaupo ako, sabi ko, alam mo ba na hindi mo dapat tanggapin yung gift of thanks? Gift of thanks? Ay ko, bakit to? Sa demonyo yun. Wala na yun eh. Di in English ko ngayon. Kung sa demonyo yun, ibig sabihin sa demonyo ko. Kayo sa Diyos. Kasi nagtatangos ako kayo, hindi. Di sa Diyos kayo, ako sa demonyo. Kung sa demonyo ako, pakita mo sa akin sa Bible na tumigil na yung gift of thanks. Pakita mo sa akin sa Bible na nakasulat, wala nang gift of thanks. Ipakikita ko naman sa iyo sa Bible na hindi pa tumitigil ang gift of thanks. Sabi ko, bibigyan kita ng time. Gusto mo 1 week, 2 months, 3 months? I-research mo. Ipakita mo sa akin sa Bible na wala nang gift of thanks. At ipakikita ko naman sa iyo, kahit ngayong minuto na to, pakikita ko sa iyo, meron pang gift of thanks. 1 Corinthians 14:39. Basahin natin yun.
Kasi ang yabang masyado ng babae. Siguro nasa late 50s, nasa 40s, yan ang edad niya. Maganda siya, ha? Sexy pa. Tapos lagi ako kinakausap daw, sa demonyo daw ako, huwag daw ako mag-give up task. Pinagbabawalan ako na huwag mag-give up task. Sabi ko, sige, ipakita nyo nga sa akin. Kahit abutin kayo ng 3 buwan, makita nyo na nakasulat sa Bible, wala nang give up thanks. Tigil nyo na yan, kahangalan yan. Ipabasa mo sa akin, ipababasa ko sa iyo ngayon na hindi pa tumitigil ang give up thanks. 1 Corinthians 14:39, basahin natin. Kaya nga mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyo manghula at huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita ng mga wika. Ba't pinagbabawal? Pinatitigil mo. Hindi nga pinatitigil eh. Huwag mong ipagbawal, huwag mong ipatigil, huwag mong ipagbawal. Hindi siya nakasagot. Kaya bibigyan ka pila ng chance, 2 to 3 years. Hanapin mo sa Bible na tigil na, wala nang tang. Wala na, hindi na siya umimik. Kada ako makikita, tumbo na lang ang ulo. Ako pa yung kinalaban eh. Ako yung counter-attack ako ng mga post teachers. Kaya nga ako na-wanted sa LCJ. Lahat ng post teaching, kinontra ko. Counting error mo lang, yayariin kita, hindi ka lulusot sa akin. Yun ang forte ko eh. Kasi alam niyo, bago ako naging Kristyano, sinigurado ko may Diyos talaga. Bago ako naging ikaput handog, sinigurado ko may ikaput handog talaga. Kinukwento ko nga sa inyo, si Manuel, di ba? At so, sweldo lang namin nun. Common libre niya ako. Sige, ka, maboard again ka. Pagkatapos ng board again, nag-ikaput handog. Napahiya ako sa sarili ko. Sabi ko, alam mo, bilib ako sa iyo. Binuhin mo, tagal-tagal ko na rito. 2 buwan na yata, 3 buwan na ako rito kay Pastor Phil. Hindi pa ako nag-iikaput. Samantalang ikaw, ilang minuto lang, ikaput handog ka na. Ang bilib talaga ako sa iyo. O hanggang sa iyo, nangyari nga, dumangan sa apoy si Manuel. Hindi ko na i-chismis na marami. Para si David dito kay Bathsheba. Pero may calling talaga si Manuel. At saka yan, bunga ng pagpapagal ko eh. Tapos inalis si Manuel sa akin ni Brother Ross, dinala sa Romblon eh. Pero ibinilig ng Diyos sa pamamagitan ni Brother Manny. Si Manuel, pastor yan. Pastor ka ni Manuel. Si Alex, si Ogie, si June Olbiga, si Ogie. Dami, 5 sila, 5. Bishop ka. Sabi ko, look, bakit ganun, Brother Manny? Wala naman akong pastor, magiging bishop. Meron. Bakit? Ibinibigay ko sa iyo. Yung meron pa, bibigyan pa. Yung nagkakakalang meron siya, aalisin pa. Bibigyan ka. Yung pagiging pastor ko nga, hindi ako pastor, teacher lang ako eh. Pastor ka, wala naman ako member. May member ka, yan, no? Pinalayas yan ni Pastor Phil. Yan lahat ng pinalayas, yan ang member mo. Pupunta sa iyo lahat siya. Yun na nga, naging member ko lahat ng pinalayas. Pati ang huling pinalayas dito, si Luz. Tsaka ito si Rosaline. Hindi nila alam, may damay si Rosbal, si Bondomedia, si Bea, si Jonah. Yan ang mga kaluluwa nakadikit sa kanila na kailangan iligtas ng Diyos. Ang nakikita kasi nitong mga ito, puro pera-pera lang eh. Wala silang makita revelation sa Word of God. Ewan ko ba? Ako'y takang-taka. Ang isa pang pinagtataka ko ngayon, alam nyo si Lito. Iba pagkakilala ko kay Lito eh. Kasi kaibigan ko yan eh. Pag may sakit si Lito, anak, kahit binapa siya lang, nagdadala ako mga prutas. Inaalam ko lagi ang kalagayan. Yun na, bago namatay si Peli, binisita ko pa sa bahay, nakita pa kami. Nagtataka ko, bakit kaya nawala sa pananampalataya? Hindi ko malaman ano sagot doon. Pag nagme-meditate ako, iniisip ko, nahiwalay. Pag nahiwalay ka talaga sa liwanag, napunta ka sa dilim ng matagal, masasanay ka sa dilim. Ayaw mo na sa liwanag. Kaya ang mga tao ayaw lumapit sa liwanag, ma-expose yung kasalanan nila. Gusto nila sa dilim. Bili mo 1 taon ka sa Canada, wala kang ginawa doon, kundi kumain, mamasyal, maligo, mag-enjoy. 1 taon? Hindi ka man lang sumilip, sumamba, kahit man lang sa sumap. Imisumap na tayo nun. Talagang totally walang presence. Hanggang saan dumating siya. O hanggang huli, nung mamatay si Peli, wala na. Nagkaroon pa daw ng tampo. Ako, natitisyon pa ka, Richard. Hindi na natin. Kapag ikaw nasa liwanag, hindi ka na matitisyon kailan pa man. Bakit? May liwanag yung dinadaanan mo. The Word of God is path to our, light to our path. Sabi sa 1 John 3:10 ba yun? O 5:10 o 4:10? Na umiibig sa kapatid, nasa liwanag at walang katitisuran. Tignan nga natin kung anong 10 yun. 1 John 5:10 ba? 1 John 4:10?
O 3:10. Ah, 2:10 pala, hindi 3:10, hindi 4:10, 2:10. First John 2:10. Ito. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag. At sa kanya'y walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Kapag ikaw tunay na Kristiyano, nabubuhay ka sa Diyos, nasa liwanag, hindi, huwag mo na kunin, tapos na eh. Nasa liwanag ka. So pag nasa liwanag ka, mahal mo kapatid mo, kahit ano pa makita mo dyan, you don't see evil, you don't hear evil. Inibig nga tayo ng Diyos nung tayo makasalanan pa eh. Bakit nagpapaulan ng Diyos at nagpapaaraw sa masama? Iniibig niya masama. Bakit? Eh lahat masama eh. Tsaka lahat yan nilikha ng Diyos, pero hindi niya nilikha ang masama. Pinili ng tao maging masama. Nung piliin mo ang pagiging masama, katulad ni Lucifer, hindi naman nilikha ng Diyos si Satanas eh. Ang lumikha kay Satanas, si Lucifer. Naging creator din si Lucifer, creator of Satan. Nag-create siya ng master sa sarili niya, si Satanas. The opponent of God. Kasi noon panahon na yun, walang kalaban ng Diyos eh. Self-existent siya eh. From eternity to eternity. O di ngayon, hindi na makakasama si Lucifer. Ang eternity niya nandun sa hell. Kaya nga gagawa ng dagat-dagatang apoy para kay Satanas at sa mga anghel niya. Wala sanang impyerno, walang dagat-dagatang apoy. Eh kaso, gumawa si Satanas ng mali eh. Sabi sa 25, Matthew 25, 41. Ah, hindi. Tama, 41. 25:41. Matthew 25:41. Kung magkagayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo mga isinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga angelo. Sa kanino inihanda ang dagat-dagatang apoy? Sa Diablo at sa mga fallen angels. Ngayon, nauulit na naman ang kasamaan ng tao kasi nung gunawi ng Diyos, ang lahat ng mga dinikhano ng tubig, ubod na sama ng tao. So, kaya sabi niyo, katulad ng panahon ni Noah, ang panahon natin ngayon. Nauulit na naman yan. And ang mga nais ng pagnanasa ng tao, puro kasamaan na lang lagi. Ubod na ng sama ng mga tao ngayon. Dalawa na lang ang nabubuhay ngayon, yung banal magpapakabanal-banal at masama magpakasama-sama. So, saan ka nandun? Pag hindi ka banal, masama ka. Pag masama ka, magpapakasama-sama ka. Kapag banal ka, magpapakabanal-banal ka. Kaya wala tayong gagawin kundi magpakabanal-banal. Amen?